Ang sanhi ng World War II ay nag-ugat pa sa pagwawakas ng World War I. Noong June 28, 1919, magwakas ang unang digmaang pandaigdig makalipas na mapirmahan ang Treaty of Versailles. Nilalayon ng Treaty of Versailles na magkaroon ng ganap na kapayapaan, ngunit nabigo itong pahupain ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Maraming bansa ang hindi nasiyahan sa resulta ng kasunduang ito. Una rito ang Germany, kung saan kinumpiska ang marami sa mga lupain nito at siningil ng napakalaking bayad pinsala bilang kaparusahan noong World War I. Ikalawa ay ang Japan at Italy na bigong makapagkamit ng karagdagang teritoryo makalipas ang digmaan. Ikatlo ay ang mga bansa sa Asia at Africa na umasa at pinangakuan ng kalayaan, ngunit sa halip ay napasailalim sa mandate system ng mga Europeo makalipas ang World War I. Ang League of Nations na naitatag ng kasunduan sa Versailles ay hindi rin naging mabisang instrumento para maiwasan ang digmaan. Ito ay dahil sa pagtanggi ng USA na sumali dito. Ang hindi pagsali ng USA sa League of Nations ay paraan nito para makaiwas sa mga kaguluhan ng Europe. Makalipas ang World War I, marami sa mga bansa ang naghirap. Kaya naman, umasa ang mga ito sa USA para sa tulong pinansyal. Gayunpaman, noong 1929, ang paglipad ng ekonomiya ng Amerika ay nahinto. Bumulusok pababa ang ekonomiya ng Amerika, kasabay ang ekonomiya ng napakaraming bansa sa daigdig, lalo na sa Europa. Nakilala ang kaganapang ito bilang The Great Depression. Marami ang nawalan ng hanap buhay at tirahan. Nagsara din ang mga bangko at napakaraming mga negosyo. Maraming tao ang nawalan ng pag-asa at naging desperado. Kinalaunan, ang mga bansang United States, Great Britain, at France ay nakabangon sa krisis na dala ng Great Depression. Subalit, ilang bansang demokratiko ang nabigong makabangon sa krisis. Maraming tao ang nadismaya at nawalan ng bilib sa kanilang demokratikong pamahalaan dahil sa kabiguan ng mga ito na harapin ang mga suliraning dulot ng Great Depression. Ang mga naghihirap at desperadong mamamayan na ito ay madaling napaniwala ng mga pasistang lider sa pangako ng mga ito na sila ay iaahon sa kahirapan. Dahil dito, mabilis na lumaganap ang ideolohiya ng pasismo sa Europa, lalo na sa Germany at Italy. Ang pasismo ay isang ideolohiya kung saan itinuturing na higit na mahalaga ang pamahalaan kaysa sa mamamayan. Hinihiling ng pasismo ang ganap na katapatan at paglilingkod ng mga mamamayan para sa kanyang pamahalaan at bansa. Totalitarianismo naman ang uri ng pamamahala na umiiral sa mga bansang naniniwala sa pasismo. Ang totalitarianismo ay ang sistema kung saan ang gobyerno ay may ganap na kontrol sa lahat ng aspekto ng pamumuhay ng mga mamamayan. Tatlong diktador ang nakilala sa panahon na ito, sina Adolf Hitler ng Germany, Benito Mussolini ng Italy, at Joseph Stalin ng USSR. Nakamit ni Adolf Hitler ang kapangyarihan noong 1933 kung saan siya ay tinawag na Führer o leader. Kinamumuhian ni Hitler ang mga Jew. Para sa kanya, ang mga Jew ay mababang uri ng tao na kinakailangang burahin sa daigdig. Sa kanyang propaganda, sinisisi ni Adolf Hitler ang mga Jew na sila ang dahilan sa pagkakatalo ng Germany noong World War I at sila din ang ugat kung bakit naghihirap ang mga Germans. Dahil sa propagandang ito, maging ang mga ordinaryong German citizen ay nagalit na din sa mga Jew.
Ito ang pag-uugatan ng isa sa pinakamalagim na pangyayari noong World War II, ang Holocaust. Sa simula, tinanggalan ng karapatan ang mga Jew. Sinundan ito ng marahas na pagtaboy sa Germany at pagkumpiska sa kanilang mga ari-arian. Makalipas nito, ipinatapon ang mga Jew sa mga ghetto o lugar na nababakuran ng bato at barbed wire para maiwasan silang makihalubilo sa mga hindi Jew. Mula sa mga ghetto, ang mga Jew ay inalipin at unti-unting pinatay sa pamamagitan ng sadyang paggutom at pagpapabaya. Kinalaunan, ninais ni Hitler na mapabilis ang pagpaslang sa mga Jew, kaya't ipinatupad niya ang final solution. Ayon sa patakarang ito, ang mga Jew ay agarang pinatay saan man sila mahuli. Ang ilan naman na hindi pinatay ay ipinadala sa mga concentration camps para gawing alipin at pag-eksperimentuhan. Malaking bahagi ng mga Jew ang direktang ipinadala sa mga extermination camps kung saan sila ay maramihang pinaslang sa mga gas chambers gamit ang cyanide. Nagtayo ang mga German ng mga extermination camps hindi lamang sa Germany, kundi maging sa mga bansang kanilang sinakop. Ang pinakamalaking concentration camp ay itinayo sa Auschwitz, Poland. Tinatayang 6 na milyong katao ang pinaslang sa Holocaust. Sa kabilang bahagi ng daigdig, ang mga bansa sa Pasipiko ay madadamay din sa World War II dahil sa epekto ng Great Depression. Ang Japan ay isa sa mga bansang sinalanta ng Great Depression. Marami sa mga mamamayan nito ang nawalan ng hanap buhay at naghirap. Lalo pang lumala ang sitwasyon sa Japan dahil bukod sa Great Depression, ito ay nakararanas din ng kakulangan sa likas na yaman para suportahan ang malaking populasyon nito. Upang lutasin ang pagkakalugmok ng ekonomiya, iminungkahi ng mga pinunong militar ang pananakop ng mga teritoryo sa Asya para makuha ang kanilang mga likas na yaman. Taong 1931, sinalakay at sinakop ng Japan ang Manchuria na nooy bahagi ng Republic of China. Nagprotesta ang China sa League of Nations, ngunit imbis na sundin ang mandato ng League of Nations, tumiwalag ang Japan at ipinagpatuloy ang kanilang opensiba. Dahil sa kawalan ng ngipin ng League of Nations, nagkaroon ng kumpiyansa ang iba pang diktador kagaya ni Mussolini at Hitler na manakop ng mga lupain. Noong 1935, sinakop ng Italy ang Abyssinian Empire o Ethiopia. Nang sumunod na taon, 1936, inokupa naman ng Germany ang Rhineland. 1937, sinakop naman ng Japan ang Beijing at Nanjing sa China, kung saan naganap ang malagim na Massacre of Nanjing. At noong 1938, sinakop ng Germany ang Sudetenland at kalaunan ang buong Czechoslovakia. Sa kabilang banda, ang Great Britain at France ay nanatiling tikom ang bibig sa kabila ng paglabag ng Germany, Italy at Japan. Dahil sa takot na muling sumiklab ang digmaan, ipinatupad ng mga ito ang patakaran ng appeasement o pagpapanatili ng kapayapaan. Nagharap ang Great Britain, Germany, Italy at France sa kumperensya sa Munich noong September 29, 1938. Nangako dito ang Germany na hindi na mananakop ng iba pang lupain. Upang patatagin ang puwersa laban sa Germany kung sakaling magkaroon ng digmaan, nakipagkasundo ang France at Great Britain sa USSR. Lingid sa kaalaman ng iba, ang USSR at Germany ay mayroon ng lihim na kasunduan. Ito ang German-Soviet Non-Aggression Pact. Ayon sa kasunduan, nangako ang Germany at USSR sa isa't isa na hindi magdedeklara ng digmaan. Pinangakuan naman ng Germany ang USSR na bibigyan ito ng teritoryo. Hindi tinupad ng Germany ang kasunduan nito
sa Great Britain at France. Noong September 1, 1939, sinalakay ng Germany ang syudad ng Danzig, Poland. Sa unang pagkakataon, ipinakita ng buo ng Germany ang kanilang panibagong paraan ng pakikidigma, ang Blitzkrieg o Lightning War. Sabay-sabay at tulong-tulong na umaatake ang Air Force, Infantry, mga tangke at artillery sa Blitzkrieg. Kaya naman, halos walang magawa ang mga bansang sinalakay ng Germany. Hindi na pinalagpas ng Great Britain at France ang pagsalakay na ito. Noong September 3, 1939, nagdeklara ng digmaan ang mga ito laban sa Germany. Ito ang naging hudyat sa pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig. April 1940, sinakop ng Germany ang Norway at Denmark. 4 na oras lamang tumagal ang Denmark sa labanan bago ito sumuko. May 1940, nasakop naman ng Germany ang Netherlands, Luxembourg at Belgium. June ng sumunod na buwan, sumali sa digmaan ang Italy at pumanig sa Germany. Sumuko naman ang France, ang mortal na kalaban ng Germany noong World War I, makalipas na makubkob ng mga Germans ang Paris. Kasunod nito, sinimulan ng mga German ang Operation Sea Lion o ang pagsakop sa Great Britain. Sa pagdating ng 1941, sumapi na sa panig ng Axis power ang Bulgaria, Romania at Hungary. Sinakop naman ng Germany ang Yugoslavia at Greece, ang mga kaalyado ng Great Britain sa Mediterranean Sea. Ang walang tigil na tagumpay ng Germany ay natapos noong May 1941, kung saan nabigo ang German Air Force na talunin ang Royal Air Force ng mga British. Inabandona ni Hitler ang planong pananakop sa Great Britain, makalipas na mawalan sila ng higit 2,000 mga eroplano. Nang sumunod na buwan, June 1941, binali ng Germany ang kanyang kasunduan sa USSR. Gamit ang 3 milyong sundalo, 3,000 tangke, 7,000 artillery, at 2,500 eroplano, inilunsad ng Germany ang Operation Barbarossa para sakupin ang USSR. Sa Asia Pacific naman, ang Japan ay abala sa pagpapalawak ng teritoryo gamit ang propagandang The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Pinapaniwala ng mga Hapones ang mga taong kanilang nasasakop na hindi sila tunay na mananakop. Bagkus, pinapalaya lamang nila ang mga Asyano mula sa mga imperialistang Europeo at Amerikano. Pinapangako din nila na pauunlarin nila ang mga bansang kanilang masasakop. Ang USA ang pinakamalaking hadlang sa ambisyon na ito ng mga Hapones. Kaya naman, patraidor na sinalakay ng mga Hapones ang baseng Amerikano sa Pearl Harbor, Hawaii noong December 7, 1941. Umaasa ang mga Hapones na kapag nawasak nila ang aircraft carriers at barko ng mga Amerikano, mawawalan ng kakayahan ang USA na lumaban pa at mapipilitang humingi ng kapayapaan. Dahil sa pagsalakay sa Pearl Harbor, nagdeklara ng digmaan ng USA sa Japan noong December 8, 1941. Nasinundan naman ng deklarasyon ng digmaan ng Germany laban sa Amerika. Ang pagsali ng USA sa digmaan ay malaking karagdagan para sa mga Allied Powers. Lubos na nakatulong sa naghihinang Allied Powers ang malaking industrial at pinansyal na lakas ng USA bukod pa sa mga sundalo nito. Noong December 22, 1941, nagpulong sina Winston Churchill ng Great Britain at Franklin D. Roosevelt ng USA para bumuo ng estratehiya laban sa Axis power. Kanilang napagdesisyonan ang Germany First, ibig sabihin, una nilang pupulbusin ang Germany bago ang Japan. Sa ikalawang bahagi ng 1941, nagsimula ng pumanig ang tagumpay sa Allied Powers. June 1941,
tinalo at naitaboy ng Allied Forces sa pamumuno ni General Bernard Montgomery ang Africa Corps ng Germany sa North Africa.